Nahinto sa paghakbang si Bernie Francisco nang bumangga sa kanya ang isang babae. Isang mabilis na "sorry po" ang narinig niya mula rito, ngunit hindi man lang ito nag-abalang mag-angat ng mukha. Nagmamadali ito at sa pagdaan nito sa kanyang tabi, isang pamilyar na amoy ng shampoo ang humampas sa kanyang pang-amoy. Amoy ng sampagita. Isang amoy na 7 taon na niyang hindi nalalanghap, ngunit isang amoy na kailanman ay hindi niya malilimutan. Biglang bumagal ang lahat. Ang masayang tugtugin ng kasal, ang tawanan ng mga bisita, ang malakas na boses ng MC, lahat ay tila humina at naging isang malayong ugong na lamang. Tanging ang pagtibok ng kanyang puso ang malinaw niyang naririnig. Malakas, mabilis, mabigat. Sinundan niya ng tingin ang babae. Ang pamilyar na hubog ng katawan. Ang paraan nito ng paglalakad. Ang buhok nitong itim na alon-alon pa rin hanggang balikat. Walang duda. Siya nga. Si Mary Rose. At habang pinagmamasdan niya ito, nakita niyang lumapit ito sa kinaroroonan ng groom. Ang groom, na kaibigan niya. Ngumiti ito kay Mary Rose. Isang ngiting hindi nakaligtas sa mga mata ni Bernie. Kumuyom ang kanyang kamao. Tumiim ang kanyang bagang. Ang galit na 7 taon niyang kinimkim ay biglang umakyat mula sa kanyang dibdib, kumalat na parang lason sa kanyang buong katawan. Ang kapal ng mukha niya. Ang kapal ng mukha niyang magpakita rito, sa kasal pa mismo ng lalaking minsan niyang ipinalit sa kanya. Bern! Halika na, pre. Bakit nandito ka pa sa labas? Isang malakas na tapik sa balikat mula sa kaibigan niyang si Tommy ang pumutol sa kanyang masasamang pag-iisip. Pilit siyang ngumiti. Wala. May nakalimutan lang ako sa kotse, pagsisinungaling niya. Kaya naman pala. Tayo na, pre. Ikaw na lang ang hinihintay sa picture taking ng mga ninong at ninang. Natawa si Bernie, isang tawang walang kagalakan. Sumunod siya kay Tommy papasok sa reception hall. Sinalubong siya ng groom, ang kaibigan niyang si Rudolph. Pare, sa wakas dumating ka na rin. Langya, pinakaba mo kami Bakit ka ba na late? Pasensya na, Rudolph. Nasiraan kasi ako ng sasakyan kanina, muli niyang pagsisinungaling habang kinakamot ang bato. Pumwesto ang groom kasama ang kanyang mga bestman at mga ninong. Kasama na roon si Bernie. Maya-maya pa, isang babaeng photographer ang lumapit para kunan sila ng litrato. At muling nagtama ang kanilang mga mata. Nakita ni Bernie ang gulat sa mukha ni Mary Rose. Ang bahagyang panlalaki ng mga mata nito. Ang pag-aalinlangan kung ingiti ba ito o hindi. Para sa isang saglit, nakita niya ang anino ng babaeng minsan niyang minahal. Ngunit mabilis itong napalitan ng pait. Para kay Bernie, ang gulat na iyon ay hindi dahil sa pagkikita nila, kundi dahil sa takot na nabisto. Pre, umiti ka naman, bulong ni Tommy, sabay siko sa kanya. Baka mangalay ang photographer natin, Ikaw na lang hinihintay. Napatingin si Bernie sa relong suot niya. Isang Patek Philippe. Isang simbolo ng lahat ng pinaghirapan niya. Isang simbolo ng lahat ng bagay na wala siya noon, mga bagay na naging dahilan kung bakit siya iniwan. At habang tinititigan niya ang kumikinang na relo, isang madilim na ideya ang nabuo sa kanyang isipan. Isang mapaklang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Tumingin siya ng diretso sa kamera, sa babaeng nasa likod nito. Pagkatapos ng group picture, naghiwa-hiwalay na ang mga tao. Nakahanap ng pagkakataon si Bernie. Nakita niyang mag-isang nag-aayos ng gamit si Mary Rose sa isang sulok. Dahan-dahan siyang lumapit. Long time no see, Rose. Nag-angat ito ng tingin at muli nakita niya ang gulat sa mukha nito. Ngunit ngayon may kasama na itong inis. Bernie, halos pabulong nitong sabi. Small world, isn't it? Patuloy niya, ang bawat salita ay may bahid ng panunuya. Huling pagkikita natin, isa lang akong hamak na magtataho. Ngayon itinaas niya ang braso para ipakita ang kanyang mamahaling relo. Hindi ito pinansin ni Mary Rose. Kung wala kang sasabihing maganda, pwede bang iwanan mo ako? Nagtatrabaho ako. Trabaho? Natawa si Bernie. Don't worry, babayaran naman kita. Can buy your time. Nakita niya ang galit sa mga mata ni Mary Rose. Hindi lahat ng bagay na bibili ng pera mo. Talaga ba?
Humakbang siya palapit. Alam kong kailangan mo ng pera. Kitang-kita sa itsura mo. Kaya nga nagtitiyaga ka sa trabahong ito, di ba? Huminga ng malalim si Mary Rose. Namuo ang luha sa mga mata nito, ngunit pilit nitong pinipigilan. At sa sandaling iyon, sa halip na awa, lalong nag-alab ang galit ni Bernie. Ginawa niya ang isang bagay na hindi nito inaasahan. Bigla niya itong niyakap. Naramdaman niya ang paninigas ng katawan nito, ang pagkabigla. Ngunit bago pa man ito makapalag, mabilis na kumilos ang kanyang kamay. Sa isang kisap mata, maingat niyang kinuha ang relong Patek Philippe mula sa kanyang pulso at walang tunog na inilagay iyon sa bulsa sa gilid ng camera bag ni Mary Rose. Bumitaw siya sa pagkakayakap, iniwan itong tulala at naguguluhan. Tinalikuran niya ito nang walang paalam. Bumalik siya sa lamesa ng mga kaibigan niya, isang ngiti ng tagumpay ang nasa kanyang labi. Pagkaupo niya, lumingon siya kay Tommy. Pare, sabi niya na may halong pag-aalala sa boses. Teka, nawawala yata ang relo ko. Inangat ni Bernie ang kanyang braso, ipinakitang wala na roon ang mamahaling relo. Suot ko lang kanina, Sigurado ako. Baka may snatcher dito. Agad na nagkagulo. Mabilis na ipinaalam ni Tommy at Rudolph sa mga security ang nangyari. Nakiusap ang groom sa lahat na kung sino man ang nakakuha, ibalik na lang ito dahil milyon ang halaga ng relong iyon. Nagsimulang magtanong ang mga gwardya sa mga staff. Hanggang sa huminto sila sa kinaroroonan ni Mary Rose. Ma'am, pasensya na po, pero pwede po ba naming tingnan ang mga gamit ninyo? Nakita ni Bernie mula sa malayo ang pamumutla ng mukha ni Mary Rose. Bakit ako? Wala akong kinukuha, pagtanggi nito. Ngunit sa pagkapap ng babaeng gwardya sa camera bag nito, nakuha nito ang hinahanap na relo. Isang kolektibong paghinga ng gulat ang narinig mula sa mga nakapaligid na bisita. Teka, paano napunta yan dyan? Hindi ako ang kumuha niyan, gulat na sabi ni Mary Rose, habang nanginginig ang mga kamay na itinuturo ang relo. Lumapit si Rudolph, ang groom, bakas ang matinding pagkadismaya sa mukha. Miss, malinaw naman. Sa lahat ng tao, kaibigan ko pa ang ninakawan mo. Sinira mo ang pinakamasayang araw ng buhay namin. Sir, hindi po ako. Wala po akong alam, halos mag-iiyak na pakiusap ni Mary Rose. Mula sa kanyang kinaupuan, malamig na pinanood ni Bernie ang buong eksena. Pinanood niya kung paano bumagsak ang mundo ni Mary Rose. Pinanood niya ang bawat butil ng luha na dumaloy sa mga pisngi nito. Pinanood niya ang kahihiyan na unti-unting bumalot sa pagkatao nito. Isang mahinang bulong ang narinig niya mula sa katabing lamesa. Magnanakaw. At sa sulok ng kanyang labi, isang ngiting malamig, mapait, at puno ng tagumpay ang dahan-dahang umuusli. Nagsisimula pa lang ang kanyang paghihiganti. Ang bawat yugyog ng bus na sinasakyan ni Mary Rose ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Nakaupo siya sa dulo, sa tabi ng bintana, ngunit hindi niya magawang tumingin sa labas. Pakiramdam niya, ang lahat ng pasahero ay nakatingin sa kanya, humuhusga, at ibinubulong ang salitang paulit-ulit na tumatatak sa kanyang isipan. Magnanakaw. Nanginginig niyang itinakip ang mukha gamit ang dalawang kamay. Doon, sa dilim ng kanyang mga palad, hinayaan niyang tumulo ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Ang kahihiyan ay parang isang kumot na makati at mabigat, bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Paano nangyari iyon? Paano napunta sa bag niya ang relo ni Bernie? Ang pag-iisip pa lang sa pangalan nito ay nagdulot ng panibagong kirot sa kanyang puso. 7 taon. 7 mahahabang taon siyang nabuhay ng tahimik, pilit na ibinabaon ang nakaraan. At sa isang iglap, bumalik ito para sirain ang munting mundong binuo niya. Ang malamig na ngiti nito, ang mapanuyang mga mata, hindi iyon ang Bernie na minahal niya. Isa na itong estranghero. Isang estrangherong nag-iwan sa kanya ng pinakamasakit na sugat. Pagdating niya sa maliit na apartment na inuupahan niya sa isang eskinita sa Pasig, isinara niya ang pinto at doon na siya napahagulgol. Sumandal siya sa pinto, unti-unting napaupo sa malamig na sahig. Ang bigat sa kanyang dibdib ay halos hindi na niya makayanan. Kasabay ng kanyang pag-iyak, tumunog ang kanyang cellphone. Nanginginig niyang sinagot ito. Ang boss niya mula sa Focal Point Studio. Rose, sabi ng boses sa kabilang linya. May pag-aalinlangan dito. Tumawag sa akin si Ingrid Rudolph.
Narinig ko ang nangyari. Sir, hindi po totoo yun. Hindi ko po magagawa iyon, depensa niya, garalgal ang boses. Huminga ng malalim ang kanyang boss. Alam ko, Rose. Kilala kita. Pero kumalat na. Ayokong madamay ang pangalan ng studio. I'm sorry. Hindi na kita pwedeng bigyan ng project sa ngayon. Parang isang baldeng may yelo ang ibinuhos sa kanya. Sir, please kailangan ko po ng trabaho. I'm sorry, Rose. At ibinaba na nito ang tawag. Nabitawan niya ang cellphone. Wala na. Wala na ang trabahong iniingatan niya. Wala na ang pinagkukunan niya ng panggastos para sa araw-araw. Napasubsob siya sa kanyang mga tuhod, ang pag-iyak niya ay naging isang tahimik na paghikbi, puno ng kawalan ng pag-asa. Isang katok sa pinto ang pumukaw sa kanya. Ang kaibigan niyang si Rina. Rose, buksan mo to. Narinig ko ang nangyari. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at pinilit na tumayo. Pagbukas niya ng pinto, isang mahigpit na yakap ang sumalubong sa kanya. Bruha ka, anong ginawa sa'yo ng mga iyon? Sabi ni Rina, puno ng galit. Parang plinano, di ba? Sobrang-sobra naman yung ginawa nila. Sa loob ng yakap ng kaibigan, muli siyang napaiyak. Wala na akong trabaho, Rina. Paano na kami? Humiwalay si Rina at hinawakan ang kanyang mga balikat. Huwag kang mag-alala, andito ako. Hindi kita pababayaan. Kumuha ito ng pera mula sa wallet. Heto, tanggapin mo muna. Pambili ninyo ng pagkain. Nakakahiya, Rina di. Sige, anong silbi ng pagiging magkaibigan natin? Habang nag-uusap sila, narinig nila ang mahinang pagbukas ng pinto ng kwarto. Dahan-dahang lumabas ang tatlong maliliit na bata, kinukusot pa ang kanilang mga mata. Isang ngiti ang agad na pumalit sa luhang mukha ni Mary Rose. Mga anak, gising na pala kayo. Tatlong pares ng mga mata ang tumingin sa kanya. Sina Marco, Mateo, at ang nag-iisang babae, si Bella. Ang kanyang mga bituin sa dilim. Ang kanyang triplets. Mama, gutom na po kami, sabi ni Mateo, ang pinakamakulit sa tatlo. Okay ka lang po, Mama? Umiyak ka po ba? Tanong naman ni Marco, ang panganay na laging seryoso. Lumuhod si Mary Rose para magpantay sa kanila at niyakap silang tatlo. Sa init ng kanilang maliliit na katawan, nakahanap siya ng lakas. Ang lahat ng sakit, lahat ng kahihiyan ay pansamantalang naglaho. Okay lang si Mama, mga anak. Pagod lang, sabi niya, hinahalikan ang noo ng bawat isa. Halika, maghahanda na si Mama ng pagkain. Habang kumakain sila ng kanin at itlog, pinanood sila ni Mary Rose. Ang bawat subo nila, ang bawat ngiti, ang bawat tawa, ito ang dahilan kung bakit siya lumalaban. Sila ang kanyang yaman. Isang yamang hindi kayang bilhin ng kahit anong Patek Philippe sa mundo. Kinagabihan, pagkatapos niyang patulugin ang mga bata, binuksan niya ang luma at maliit na G. Nagbabaka sakali siyang may magandang palabas na makakalibang sa kanya. Ngunit sa paglipat niya ng channel, natigilan siya. Isang pamilyar na mukha ang bumungad sa kanya sa isang business news channel. Matikas sa suot nitong mamahaling suit, seryosong sumasagot sa mga tanong ng reporter. Ang pangalan niya ay nakasulat sa ilalim ng screen, Bernie Francisco, C. Empire Group. Ang lalaking minsan ay kasama niyang nangangarap habang kumakain ng tigpipisong tinapay ay isa na ngayong tinitingalang bilyonaryo. Isang pait ang gumuhit sa kanyang puso. Ang layo na niya. Ang layo-layo na niya. Mama ni. Napalingon si Mary Rose. Si Bella ay nakatayo sa likuran niya, inaantok pa. Lumapit ito at umupo sa kanyang kandungan. Bakit gising ka pa, baby? Malambing niyang tanong. Hindi sumagot si Bella. Sa halip, itinuro nito ang lalaki sa tsihi. Tinitigan niya ito ng matagal, ikiniling ang ulo, bago bumaling sa kanya. Mama, sabi nito sa maliit at inosenteng boses. Bakit kamukha niya po si Papa sa litrato? Natigilan si Mary Rose. Ang kanyang puso ay biglang tumigil sa pagtibok. Ang tinutukoy ni Bella ay ang kaisa-isang kupas na litrato na itinago niya, isang litratong kuha noong masaya pa sila, noong sila pa ni Bernie. Ang ilaw mula sa malalaking bintana ng kanyang opisina sa ika-50 palapag ay nagpapakita ng tanawin ng Makati Skyline,
isang dagat ng mga kumukutitap na ilaw na sumisimbolo sa kapangyarihan at tagumpay. Nakaupo si Bernie sa kanyang malaking leather na upuan, sa likod ng isang malawak na mesa na gawa sa mahogany. Ito ang kanyang kaharian. Ang kanyang trono. Ngunit ang trono ay malamig. At ang kaharian ay walang laman. Ang panandaliang kasiyahan na naramdaman niya matapos ipahiya si Mary Rose ay naglaho na, at ang naiwan ay isang pamilyar na pakiramdam ng kabasyuhan. Inikot niya ang baso ng mamahaling alak sa kanyang kamay, pinapanood ang pagdikit ng likido sa gilid ng kristal. Nanalo siya. Ipinatikim niya rito ang pait na dinanas niya. Pero bakit pakiramdam niya ay wala pa ring nagbago? Isang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Pumasok si Don Rafael, isang matandang lalaki na may buhok ng kulay pilak ngunit may matikas pa ring tindig. Siya ang tumulong kay Bernie na makabangon mula sa wala. Ang tanging taong tinuturing niyang pamilya. Hindi ka pa rin umuuwi, Hijo, tanong ni Don Rafael. Umupo ito sa upuan sa tapat ng mesa niya. Marami pa pong trabaho, Don Rafael, sagot ni Bernie, hindi tumitingin dito. Trabaho, 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 iling ng matanda. Bernie, masaya ako sa lahat ng narating mo. Pero tingnan mo ang sarili mo. Napapalibutan ka ng tagumpay, pero ang mga mata mo malungkot. Kailan ka huling gumiti ng totoo? Hindi kumibo si Bernie. Panahon na para mag-asawa ka. Para magkaroon ka ng sarili mong pamilya. Isang taong uwian mo sa pagtatapos ng araw, hindi itong malamig na opisina. Ang salitang pamilya at pag-aasawa ay parang mga karayom na tumusok sa puso ni Bernie. Bigla, bumalik ang isang alaala na pilit niyang ibinabaon sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang isipan. Ang amoy ng ulan at lupa. Ang maliit nilang kwarto na inuupahan. Nakatayo si Mary Rose sa gitna, bitbit ang isang lumang bag na puno ng kanyang mga damit. Huwag, Rose, pakiusap, huwag mong gawin to, pagmamakaawa niya. Ang boses niya ay basag, ang mga tuhod niya ay nanghihina. Umiwas ito ng tingin. Ang mga mata nitong dati puno ng pagmamahal ay wala ng emosyon. Pagod na ako, Bernie. Pagod na ako sa hirap. Sa pagtitiis. Sa pangangarap na walang kasiguraduhan. Magbabago ang lahat, pangako. Konting tiis na lang. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi nito. Paano? Sa pagtataho mo? Bernie, kailangan kong isipin ang sarili ko. Sinundan niya ito hanggang sa labas. At doon, sa ilalim ng ulan, nasaksihan niya ang pinakamasakit na tanawin sa buong buhay niya. Isang mamahaling itim na kotse ang huminto sa kanilang tapat. Bumukas ang pinto. Bago ito pumasok, lumingon ito sa kanya sa huling pagkakataon. Walang luha. Walang pagsisisi. Tanging malamig na pagwawakas. Habang papalayo ang kotse, naiwan siyang basang-basa ng ulan, basag na basag ang puso, at nangako sa sarili na hinding-hindi na siya magiging mahirap kailanman. Isang malakas na tunog ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Nabasag niya ang hawak na baso. Ang mamahaling alak ay tumapon sa mga dokumento sa kanyang mesa, at ang bubog ay kumalat na parang mga luhang kristal. Bernie, napatayong sigaw ni Don Rafael. Hindi niya pinansin ang sakit mula sa maliit na sugat sa kanyang palad. Pinunasan niya ang kamay gamit ang panyo. Ayos lang po ako, Don Rafael. Aksidente lang. Ngunit alam ng matanda na hindi lang iyon aksidente. Tumayo ito at tinapik ang kanyang balikat. Ang nakaraan, kung hindi mo haharapin, mananatili itong lason sa iyong puso. Matuto kang magpatawad, Hijo. Hindi para sa kanya, kundi para sa sarili mo. Pagkaalis ni Don Rafael, naiwan siyang mag-isa sa katahimikan. Ang galit niya ay sariwa pa rin, parang kahapon lang nangyari ang lahat. Ang paghihiganti niya ay hindi pa tapos. Hindi pa siya nakakaganti ng sapat. Pumasok ang kanyang sekretarya, si Anna. May dala itong folder. Sir, paumanhin po sa istorbo. Ano yon? Malamig niyang tanong. Para po sa bagong proyekto natin, sir. Yung sa Kihit Magazine. Kailangan po ng photoshoot para sa cover story. Nag-assign na po sila ng photographer. Tumaas ang kilay ni Bernie, walang interes. Sino? Nag-alinlangan si Anna. Binuksan nito ang folder at ipinakita sa kanya ang profile. Ayon po sa kanila, isa po siya sa pinakamagaling nilang freelance photographer, sir.
Mahusay daw po kumuha ng mga candid shots na may emosyon. Tumingin si Bernie sa papel. Nakita niya ang isang maliit na larawan at sa ilalim nito, isang pangalan na muling nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Mary Rose Bernardo. Isang demonyong ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang tadhana na mismo ang gumagawa ng paraan para sa kanyang paghihiganti. Perfect, sabi niya sa mahinang boses, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang madilim na plano. Sabihin mo sa kanila, I approve. I want her. And only her. Ang bawat paghinga ni Mary Rose ay tila isang pakikibaka. Nakatayo siya sa loob ng isang malawak at modernong photo studio, napapaligiran ng mga mamahaling ilaw at kagamitan, ngunit ang pakiramdam niya ay para siyang sinasakal. Tinanggap niya ang trabaho dahil wala siyang pagpipilian. Ang bayad para sa isang araw na photoshoot na ito ay sapat na para sa upa at pagkain nila sa loob ng isang buwan. Para sa mga anak ko, paulit-ulit niyang bulong sa sarili na parang isang mantra. Kayanin mo to. Sinubukan niyang abalahin ang sarili sa pag-aayos ng kanyang kamera, sa pagsusuri ng mga lente, sa pakikipag-usap sa mga lighting assistant. Ginawa niya ang lahat para hindi isipin kung sino ang kliyenteng darating. Pero huli na. Alam na niya. At dumating na nga ito. Pumasok si Bernie sa studio na parang pag-aari niya ang lugar. Nakasuot ito ng isang perpektong itim na suit, ang buhok ay maayos na nakasandal, at ang bawat hakbang ay puno ng kumpiyansa at kapangyarihan. Dati, ang bawat hakbang nito ay pagod mula sa maghapong paglalako ng taho. Ngayon, ang bawat hakbang nito ay tunog ng tagumpay. Hindi siya nito tiningnan. Ni isang sulyap ay hindi nito ibinigay. Dumiretso ito sa makeup artist na parang hindi siya umiiral. Kasunod niyang pumasok ang isang babae, matangkad, balingkinitan, at napakaganda. Nakasuot ito ng eleganteng corporate dress. Si Clarice, ang Vice President ng Marketing ng TIFF Magazine. Good morning, everyone, bati ni Clarice, ang ngiti nito ay kasing liwanag ng mga ilaw sa studio. I'm so excited to work with all of you. And you must be Mary Rose. Lumapit ito sa kanya at inilahad ang kamay. I've seen your portfolio. You're amazing. Pilit na humiti si Mary Rose at tinanggap ang kamay nito. Thank you, Ma'am Clarice. I'm happy to be here. Nagsimula ang photoshoot. At sa kabila ng lahat, ipinakita ni Mary Rose kung bakit siya magaling sa kanyang larangan. Sa likod ng lente, nawala ang kaba at pait. Ang natira ay ang mata ng isang artista. Naging isa siyang propesyonal. Francisco, could you please look to your left? Yes, just like that. Hold that pose, utos niya, ang boses ay kalmado at matatag. Sinunod siya ni Bernie nang walang reklamo, ngunit ang mga mata nito ay nanatiling malamig at walang emosyon. Para siyang kumukuha ng litrato ng isang estatwang bato. Okay, let's see you a more relaxed pose. Sir, maybe you can unbutton your coat and put one hand in your pocket. Nakita niya kung paano lumapit si Clarice kay Bernie para ayusin ang kwelyo ng suit nito. Relax ka lang, Bern, malambing na sabi ni Clarice. You look too stiff. Ngumiti si Bernie. Isang maliit, halos hindi kapansin-pansing ngiti. Ngunit para kay Mary Rose, ang ngiting iyon ay parang isang sampal. Sila ang bagay. Isang makapangyarihang isifi at isang magandang executive. Sila ang perpektong Perez na lilitaw sa cover ng isang magazine. Hindi katulad niya. Isang kirot ang kumalat sa kanyang dibdib. Mabilis siyang tumalikod at nagpanggap na may inaayos sa kanyang kamera. Okay, ready, sabi niya, bumabalik sa kanyang pwesto. Ma'am Clarice, aalis na lang po kayo sa frame para solo shot na po ni Sir. Oh, of course, sabi ni Clarice, ngunit bago umalis, lumingon ito kay Bernie. Ang galing niya, di ba? I told you she's the best see. She's adequate, sagot ni Bernie, sapat na ang lakas para marinig ni Mary Rose. Hindi niya pinansin ang panunuya. Nagpatuloy siya sa pagkuha ng litrato. Bawat click ng kanyang kamera ay isang paraan para itago ang panginginig ng kanyang mga kamay. Ilang oras ang lumipas at sa wakas, natapos din sila. That's a wrap. Thank you, everyone, anunsyo ng director. Nakahinga ng maluwag si Mary Rose. Mabilis niyang inayos ang kanyang mga gamit,
gusto na niyang umalis sa lugar na iyon sa lalong madaling panahon. Habang inililigpit niya ang kanyang mga lente, narinig niya ang boses ni Bernie sa di kalayuan. "You were great, Clarice. As always. Let's have dinner tonight to celebrate." "I'd love that, Bern." Hindi na lumingon si Mary Rose. Dinala niya ang kanyang mabigat na bag at naglakad palabas. Kailangan niyang makalayo. Kailangan niya ng hangin. Nakarating siya sa basement parking. Pagod na pagod, isinandal niya ang kanyang bag sa tabi ng luma niyang kotse habang hinahanap ang susi sa kanyang bulsa. Sa wakas, nahanap niya ito. Ngunit nang akmang bubuksan na niya ang pinto, isang anino ang biglang tumakip sa kanya. Napaatras siya sa gulat. Nakatayo si Bernie sa kanyang harapan, ang mga kamay ay nasa bulsa, ang mukha ay seryoso at hindi mabasa. Nakasandal ito sa pader, hinaharangan ang kanyang daan. "Anong kailangan mo?" tanong niya, ang boses ay bahagyang nanginginig. Humakbang ito palapit. Ang bango ng mamahaling pabango nito ay sumalakay sa kanyang pang-amoy. Tinitigan siya nito mula ulo hanggang paa, na para bang sinusuri ang bawat detalye ng kanyang pagkatao. "Magaling kang magpanggap, Mary Rose," sabi nito sa mahina ngunit mapanganib na boses. "Sa harap ng maraming tao, isa kang propesyonal. Pero alam ko ang totoo. Wala akong alam sa sinasabi mo." "Talaga ba?" Humakbang pa ito palapit, kaya't halos 1 pulgada na lang ang pagitan nila. Ang kasal. Itong photoshoot. Nagkataon lang ba ang lahat ng ito? Itinukod nito ang isang kamay sa kotse, sa tabi mismo ng kanyang ulo, kinukulong siya. Napalunok si Mary Rose, ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. "Sabihin mo sa akin ang totoo," bulong nito, ang mainit na hininga ay tumatama sa kanyang mukha. "Sinusundan mo ba ako, Mary Rose?" Naramdaman ni Bernie ang panginginig ng katawan ni Mary Rose. Nakita niya ang takot sa mga mata nito, ngunit mayroon ding isang kislap ng pagsuway doon. At iyon ang lalong nagpagalit sa kanya. "Hindi umiikot sa iyo ang mundo ko, Bernie," sagot nito, pilit na pinatatatag ang boses. "Trabaho lang ito. Kailangan kong kumita ng pera para sa pamilya ko." "Pamilya?" Isang mapanuyang tawa ang kumawala sa kanyang lalamunan. "Ang pamilyang binuo mo sa lalaking ipinalit mo sa akin. Ganoon ka na ba kadesperado para tanggapin ang trabahong ito, para lang makalapit sa akin? Wala kang karapatang pagsalitaan ako ng ganyan." "May karapatan ako," sigaw niya, ang boses ay umalinggaw sa tahimik na parking lot. "Dahil sinira mo ang buhay ko. Iniwan mo ako na parang basura dahil wala akong pera. Kaya ngayon, huwag kang magpanggap na malinis ka." Nakita niya ang sakit sa mukha ni Mary Rose. Ang bawat salita niya ay parang isang punyal na tumatagos dito. At sa halip na makaramdam ng awa, nakaramdam siya ng kapangyarihan. Ito ang gusto niya. Ang makita itong nasasaktan. Huminga siya ng malalim para pakalmahin ang sarili. Inalis niya ang kanyang kamay mula sa pagkakasandal sa kotse at umatras ng isang hakbang. Nagsuot siya ng isang malamig na ngiti. "Pero alam mo, naiintindihan kita," sabi niya, ang tono ay biglang naging kalmado. "Lahat tayo kailangan ng pera. Lahat ng bagay may presyo." Naglakad siya papunta sa kanyang kotse na nakaparada sa di kalayuan. Binuksan niya ang pinto sa likod at kinuha ang isang itim na attach case. Bumalik siya sa kinaroroonan ni Mary Rose na nanatiling nakatayo at naguguluhan. Inilapag niya ang case sa hood ng kotse nito at binuksan. Tumambad sa kanila ang mga bundle ng tig-1,000 piso. Malinis. Bagong-bago. Nakahanay na parang mga sundalo. Napasinghap si Mary Rose. Ang mga mata niya ay nanlalaki sa hindi makapaniwalang pagtingin. "Ano to?" halos pabulong niyang tanong. 50 million, sagot ni Bernie, ang bawat salita ay mabagal at malinaw. "Sapat na siguro yan para iwanan mo ang asawa mo. At ang mga anak ninyo." Tumingin siya ng diretso sa mga mata nito. "Iwanan mo sila. Bumalik ka sa akin. Maging akin ka ulit." Nakita niya kung paano nagbago ang ekspresyon ni Mary Rose. Ang gulat ay napalitan ng sakit at ang sakit ay napalitan ng matinding galit. Ang mga kamay nito ay kumuyom sa kanyang gilid. "Hayop ka," sabi nito, ang boses ay nanginginig sa galit. At bago pa man siya makakilos, isang malutong na sampal ang dumapo sa kanyang pisngi.
Ang lakas ng sampal ay nagpailing sa kanyang ulo. Napahawak siya sa kanyang pisngi, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa gulat. Walang babae ang naglakas loob na saktan siya sa loob ng 7 taon. Hindi lahat ng bagay na bibili ng pera mo, Bernie, sigaw nito, ang mga luha ay bumabagsak na sa kanyang mga pisngi. Maaaring iniwan kita noon, pero hindi mo alam ang lahat. Hindi mo alam ang pinagdaanan ko. Ang alam ko lang, mukha kang pera, ganti niya, ang galit ay bumabalik na rin. At lahat ng tao may presyo. Sabihin mo magkano? 70 million. 100. Pangalanan mo at ibibigay ko sayo. Isang hikbi ang kumawala kay Mary Rose. Tumalikod ito at sinubukang pumasok sa kotse nito, ngunit mabilis siyang hinawakan ni Bernie sa braso. Hindi pa tayo tapos, sabi niya, humihigpit ang hawak niya. Bitawan mo ako. Nasasaktan ako pagpupumiglas nito. Ang pagpupumiglas nito ay lalo lang nagpaalab sa kanyang galit. Isang madilim na ideya ang pumasok sa kanyang isip. Binitawan niya ito ng bigla, kinuha ang susi ng kotse nito mula sa ignition at ibinulsa. Kinuha rin niya ang cellphone nito mula sa bulsa ng bag nito. Anong ginagawa mo? Takang tanong nito. Isang leksyon, sabi niya. Hinila niya ito papunta sa kanyang sasakyan. Nagpumiglas ito, sumigaw, ngunit walang ibang tao sa bahaging iyon ng parking. Mas malakas siya. Walang kahirap-hirap niya itong naipasok sa passenger seat. Mabilis siyang umikot at pumasok sa driver's seat, nilock ang mga pinto, at pinaharurot ang sasakyan palabas ng gusali. Saan mo ako dadalhin? Nababaliw ka na ba? Kidnapping to, sigaw ni Mary Rose, sinusubukang buksan ang pinto. Hindi mo mabubuksan yan, malamig niyang sabi, hindi inaalis ang tingin sa daan. Tumahimik ka kung ayaw mong masaktan. Huminto sa pagpupumigla si Mary Rose. Narinig niya ang tahimik nitong pag-iyak. Ngunit hindi siya naawa. Sa isip niya, nararapat lang ito. Nagmaneho siya ng nagmaneho, papalayo sa syudad, papalayo sa mga ilaw, hanggang sa marating nila ang isang mahaba at madilim na kalsada sa tabi ng dagat. Walang mga bahay. Walang mga poste ng ilaw. Tanging ang liwanag lang ng buwan at ang tunog ng mga alon ang naroroon. Ihininto niya ang kotse. Tumingin siya kay Mary Rose na nakayuko at patuloy pa rin sa pag-iyak. Hindi mo pa rin ba sasabihin kung magkano ang presyo mo? Tanong niya sa huling pagkakataon. Umiling lang ito. Binuksan niya ang bintana sa gilid nito at itinapon palabas ang cellphone nito. Kung ganoon, maglakad ka. Isipin mo ang alok ko. Baka sa paglalakad mo, maisip mo kung gaano kahirap ang buhay na walang pera. Bumaba siya ng kotse, umikot at binuksan ang pinto nito. Hinila niya ito palabas. Nakatayo si Mary Rose sa gitna ng madilim na kalsada. Ang mukha ay basang-basa ng luha, ang mga mata ay puno ng hindi makapaniwalang sakit. Bernie, wagi. Pakiusap nito. Hindi niya ito pinansin. Sumakay siya pabalik sa kanyang kotse, isinara ang pinto, at iniwan itong mag-isa sa gitna ng kawalan. Habang pinapatakbo niya ang sasakyan papalayo, nakita niya mula sa rearview mirror ang figura nitong unti-unting lumiliit. Nakita niya kung paano ito napaluhod sa kalsada, ang mga balikat ay nanginginig sa pag-iyak. At sa sandaling iyon walang kasiyahan. Walang tagumpay. Tanging isang nakakabinging katahimikan sa loob ng kanyang mamahaling sasakyan. Ang malamig na hangin mula sa dagat ay humahampas sa mukha ni Mary Rose, ngunit hindi nito kayang palamigin ang apoy ng sakit at kahihiyan na nagniningas sa kanyang dibdib. Nakaluhod siya sa magaspang na aspalto, ang bawat paghinga ay isang hagulgol. Wala siya sa gitna ng kawalan. Walang pera. Walang cellphone. Walang paraan para makauwi. Iniwan siya ni Bernie. Iniwan na naman siya. Pero ngayon, mas masakit. Dahil ang Bernie na umalis ngayon ay hindi ang Bernie na minahal niya. Ang umalis ay isang halimaw, isang taong binalot ng galit at pait, isang taong nalunod sa sarili nitong tagumpay. Hindi niya alam kung gaano siya katagal na nanatili sa ganoong posisyon. Ang mga luha niya ay natuyo na at ang natira ay isang manhid na pakiramdam. Pinilit niyang tumayo, nanginginig ang mga tuhod. Kailangan niyang umuwi. Kailangan niyang makauwi sa kanyang mga anak. Ang pag-iisip sa kanila ang nagbigay sa kanya ng lakas. Nagsimula siyang maglakad. Bawat hakbang ay mabigat.
Bawat alon na humahampas sa dalampasigan ay parang isang paalala ng kanyang kalagayan, mag-isa at walang direksyon. Ilang oras na siyang naglalakad nang may isang tumigil na tricycle sa kanyang tabi. Isang matandang mangingisda ang nagmamaneho. Ineng, gabi na. Bakit ka naglalakad dito mag-isa? Delikado, sabi ng matanda, bakas ang pag-aalala sa kulubot nitong mukha. Hindi na napigilan ni Mary Rose. Muli siyang napahagulgol. Nawawala po ako, Tay. Ninakawan po ako. Wala po akong pamasahe. Naawa ang matanda. Saan ka ba uwi, Ineng? Halika, isasakay na kita. Ituring mo ng tulong ko. Sa kabutihan ng estrangherong iyon, nakarating si Mary Rose sa sakayan ng bus. Kinapalan na niya ang mukha para makiusap sa konduktor na isakay siya, kahit wala siyang pamasahe. Sa awa ng Diyos, pumayag ito. Madaling araw na siya nakarating sa kanyang apartment. Pagod na pagod ang kanyang katawan, masakit ang kanyang mga paa, at basag ang kanyang puso. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya si Rina na nakatulog sa sofa. Nagising ito sa kanyang pagdating. Rose, Diyos ko, saan ka galing? Halos mabaliw ako sa pag-aalala. Niyakap niya ang kaibigan at doon na siya tuluyang nanghina. Naramdaman niya ang init na nagsisimulang kumalat sa kanyang katawan. Nanginginig siya sa ginaw kahit mainit ang panahon. Kinabukasan, hindi na siya makabangon. Nilalagnat siya ng mataas. Ang pagod, gutom, at matinding emosyon ay tuluyan ng nagpabagsak sa kanyang katawan. Inalagaan siya ni Rina, ngunit kinailangan din itong umalis para pumasok sa trabaho. Iiwan ko na dito ang pagkain ninyo ha. Tatawag ako mamaya. Magpagaling ka, bili nito bago umalis. Naiwan si Mary Rose sa kama, nakikinig sa mahinang tawanan ng kanyang mga anak mula sa sala. Gusto niyang bumangon, ngunit kahit ang pag-angat ng ulo ay hindi niya magawa. Nakatulog siyang muli, ang isipan ay puno ng masasamang panaginip. Sa sala, ang tatlong bata ay tahimik na naglalaro. Ngunit ang kanilang mga mata ay laging sumusulyap sa saradong pinto ng kwarto ng kanilang ina. May sakit si Mama, malungkot na sabi ni Bella. Kawawa naman si Mama, dagdag ni Mateo. Sana andito si Papa para alagaan siya. Napatingin ang dalawa kay Marco, ang kanilang kuya. Si Marco ang laging seryoso, ang laging nag-iisip. Kailangan nating tulungan si Mama, sabi ni Marco sa seryosong tono. Paano? Tanong ni Mateo. Tumayo si Marco at lumapit sa isang maliit na bowl kung saan nakatago ang ilang mahahalagang gamit ng kanilang ina. Maingat niya itong binuksan. Sa ilalim ng mga lumang damit, nandoon ang isang maliit na kahon. Kinuha niya ito at dinala sa kanyang mga kapatid. Sa loob ng kahon ay may iisang litrato. Isang kupas na litrato ng isang masayang mag-asawa, nakangiti sa isa't isa. Ang kanilang ina at isang lalaking hindi nila kilala pero pamilyar ang mukha. Si Papa, sabay-sabay nilang bulong. Naghalungkat pa si Marco sa bowl. At doon, sa isang bulsa ng lumang bestida, may nakita siyang isang piraso ng makapal na papel. Isang business card. Kinuha niya ito. Hindi niya maintindihan ang lahat ng nakasulat, pero nabasa niya ang pangalan. Bernie Francisco. Isihi, Empire Group. Itinabi niya ang business card sa litrato. Magkamukha. Walang duda. Ito ang lalaki sa Tsi, ito ang lalaking tinuro ni Bella. Ito ang kanilang ama. Kailangan nating hanapin si Papa, sabi ni Marco, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon na hindi mo akalain sa isang 7 taong gulang na bata. Siya lang ang makakatulong kay Mama. Nagkatinginan ang tatlo. Isang lihim na kasunduan ang nabuo sa kanilang mga mata. Kinabukasan, habang mahimbing pa rin ang tulog ng kanilang ina, maingat na kumilos ang tatlo. Nagbihis sila ng kanilang pinakamagandang damit. Kinuha ni Marco ang business card at ang lumang litrato. Sa maliit na bag ni Bella, inilagay nila ang 3 pirasong tinapay at isang maliit na bote ng tubig. Dahan-dahan nilang binuksan ang pinto ng kanilang apartment. Sumilip sila sa labas. Walang tao. Handa na, bulong ni Marco. Tumango si Mateo at Bella. Magkahawak kamay, ang 3 maliliit na bata ay tahimik na lumabas ng bahay. Naglakad sila papunta sa pangunahing kalsada, ang kanilang misyon ay malinaw. Hahanapin nila ang kanilang ama.
Ang umaga ni Bernie Francisco ay perpekto, organisado, at malamig, gaya ng karaniwan. 8:00 ng umaga, nasa opisina na siya. 8:30, hawak na niya ang kanyang unang tasa ng itim na kape habang binabasa ang stock market report. 9:00, sisimulan niya ang sunod-sunod na mga pagpupulong. Bawat minuto ay nakaplano. Bawat galaw ay may layunin. Ngunit ang perpektong umagang iyon ay biglang nasira ng isang tawag mula sa front desk. "Sir," sabi ni Ana sa intercom, ang boses ay nag-aalangan. May mga bisita po kayo." "Wala akong inaasahang bisita ngayong umaga," sagot ni Bernie, hindi inaalis ang tingin sa computer screen. "Sino sila?" Isang sandaling katahimikan. Mga bata po, sir." "3 sila. At hinahanap po kayo." Napakunot ang noo ni Bernie. "Mga bata? Baka nagkakamali lang sila ng opisina. Sabihin mo sa security." "Sir, ginawa na po namin. Pero mapilit po sila. May hawak po silang litrato. At ayaw po nilang umalis hanggat hindi kayo nakikita." Isang inis ang gumapang sa dibdib ni Bernie. Sino ang magpapadala ng mga bata para istorbohin siya? Isa na namang ba itong pakana ni Mary Rose? "Fine. Papasukin mo sila. Bigyan mo sila ng 5 minuto." Pagkalipas ng ilang sandali, bumukas ang malaking pinto ng kanyang opisina. Pumasok si Ana, at sa likod niya ay 3 maliliit na bata. Huminto sa pagtibok ang puso ni Bernie. Ang mga salita ay nawala. Ang hangin ay naubos sa kanyang baga. Ang tanging nagawa niya ay tumitig. 3 bata. 2 lalaki at 1 babae. Magkakamukha. Nakasuot ng simpleng damit na malinis ngunit halatang luma na. Nakatayo sila sa gitna ng kanyang malawak na opisina, tila mga nawawalang anghel sa isang palasyo ng yelo. Ngunit hindi ang kanilang bilang o kasuotan ang nagpatigil sa mundo ni Bernie. Ito ay ang kanilang mga mukha. Ang mga mata nilang hugis almendras. Ang paraan ng pagtayo ng isa sa mga lalaki na may bahagyang pagkunot ng noo. Ang maliit na nunal sa gilid ng labi ng babae. Para siyang nakatingin sa salamin. Para siyang nakatingin sa 3 bersyon ng kanyang sarili noong siya ay bata pa. Ang katahimikan sa opisina ay nakakabingi. Maging si Ana ay hindi makagalaw. Ang batang lalaki na nasa gitna, ang mukhang pinakaseryoso, ay humakbang pasulong. Ang mga mata nito ay puno ng determinasyon. Buong tapang itong tumingin ng diretso sa kanya. "Kayo po ba si Miss Bernie Francisco?" Tanong ng bata, ang boses ay maliit ngunit malinaw. Dahan-dahang tumango si Bernie, hindi pa rin makapagsalita. "Kayo po ba ang papa namin?" Ang tanong ay parang isang kidlat na tumama sa gitna ng kanyang kaluluwa. "Papa." Ang salitang iyon. Mula sa bibig ng isang batang kamukhang kamukha niya. Ang isa pang batang lalaki ay ngumiti. "Sabi sa inyo, Kuya Marco, siya nga iyon." Ang batang babae naman, na hanggang ngayon ay nagtatago sa likod ng kanyang mga kapatid, ay lumabas din may kinuha ito mula sa maliit nitong bag isang kupas na litrato. Dahan-dahan itong lumapit sa kanyang mesa at maingat na inilapag iyon. "Mama said you look like him," mahinang sabi nito. Yumuko si Bernie. Ang mga kamay niya ay nanginginig. Nakita niya ang litrato. Sila ni Mary Rose. Noong mga panahong ang tanging yaman nila ay ang pag-ibig sa isa't isa. Hindi. Hindi maaari. Isa itong masamang biro. Isang napakagaling na panloloko. "Sino ang nagpadala sa inyo rito?" Tanong niya, ang boses ay garalgal at halos hindi na niya makilala. Ang nanay ninyo." "May sakit po si Mama," sagot ni Marco. "Kaya po kami pumunta dito. Sabi po namin, baka matulungan niyo po siya." Sa sandaling iyon, ang pinto ng opisina ay bumukas ng malakas. Pumasok si Mary Rose, humihingal, ang mukha ay putlang-putla, ang mga mata ay puno ng pagkasindak. Halatang kagigising lang nito at nagmamadaling pumunta roon. "Mga anak," sigaw niya. Napatakbo ang 3 bata papalapit sa kanya. "Mama!" Ngunit ang mga mata ni Mary Rose ay hindi nakatingin sa kanila. Nakatitig ito kay Bernie. At sa mga mata niyang iyon, nakita ni Bernie ang lahat, gulat, takot, galit, at isang lihim na matagal nang itinatago. Nagtagpo ang kanilang mga mata sa gitna ng naguguluhang opisina.
Ang tanong na hindi masabi ay nakabitin sa pagitan nilang dalawa. Ang katotohanang hindi na maitatago pa. Ang tatlong bata. Tatlong maliliit na mukha. Tatlong piraso ng kanyang pagkatao. Ito na ang kanyang paghihiganti. Isang paghihiganti na hindi niya kailanman inasahan. Isang paghihiganti na hindi laban kay Mary Rose, kundi laban sa kanyang sarili. Ang katahimikan sa loob ng mamahaling European car ni Bernie ay mas mabigat pa kaysa sa traffic sa EDSA. Walang nagsasalita. Si Mary Rose ay nakatingin sa labas ng bintana, ang kanyang anyo ay kasing tigas ng bato, ngunit nakita ni Bernie ang panginginig ng kanyang mga kamay na nakakuyom sa kanyang kandungan. Sa likod, ang tatlong bata ay tahimik na magkakatabi. Ang kaninang tapang at sigla ay napalitan ng takot. Nararamdaman nila ang kuryenteng bumabalot sa pagitan ng dalawang matanda sa harap. Paulit-ulit na sumusulyap si Bernie sa rearview mirror. At sa bawat sulyap, parang isang suntok sa dibdib ang kanyang nararamdaman. Ang batang si Marco, na nakaupo sa gitna, ay seryosong nakatingin sa kanya. Ang mga mata nito, ang paraan ng pagkakakunot ng noo, ay eksaktong kopya ng nakikita niya sa salamin tuwing umaga. Ang batang si Mateo ay may ngiti sa labi na pilit itinatago, isang ngiting pilyo na laging sinasabi ng kanyang ina na namana niya sa kanyang ama. At si Bella ang maliit na nunal sa gilid ng labi nito. Hindi. Isang malaking panloloko ito. Impossible. Saan tayo pupunta? Basag niya sa katahimikan, ang boses ay magaspang at puno ng pigil na galit. Sa pasig, maikling sagot ni Mary Rose, hindi pa rin lumilingon. Ibinigay nito ang address ng isang eskinita na hindi pamilyar sa kanya. Sinunod niya ang direksyon. Ang bawat metro na kanilang tinatahak ay naglalayo sa kanya mula sa kanyang mundo ng salamin at bakal, at naglalapit sa kanya sa isang mundong matagal na niyang tinalikuran, isang mundo ng masisikip na kalsada at magkakadikit na mga bahay. Nang marating nila ang maliit na apartment, unang bumaba si Mary Rose. Halika na, mga anak, sabi niya, ang boses ay pagod na. Bumaba ang tatlong bata at mabilis na yumakap sa binti ng kanilang ina. Ngunit bago sila tuluyang pumasok, lumingon si Bernie. Mary Rose, tawag niya. Kailangan nating mag-usap. Nag-aalangang tumango si Mary Rose. Pinasok muna niya ang mga bata sa loob bago siya muling lumabas at isinara ang pinto. Hinarap niya si Bernie, ang mga mata ay puno ng pagod ngunit may bahid pa rin ang tapang. Ano ang gusto mong pag-usapan? Ano ang gusto kong pag-usapan? Isang hindi makapaniwalang tawa ang kumawala sa kanya. Sino ang mga batang iyon, Mary Rose? Huwag mo akong lokohin. Nakita mo na sila, Bernie. Nakita mo ang mga mukha nila. Kaya nga ako naguguluhan, sigaw niya. Paano? Kailan? Bakit hindi mo sinabi? Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Mary Rose. Sinabi? Talaga, Bernie? Kailan ko sasabihin? Noong ipinahiya mo ako sa harap ng daan-daang tao. O noong iniwan mo ako sa gitna ng kawalan para maglakad pa uwi. Sabihin mo sa akin, alin sa mga pagkakataong iyon ang magandang oras para sabihin sa iyo na, nga pala, may 3 tayong anak. Natigilan si Bernie. Ang bawat salita nito ay isang sampal ng katotohanan. Sino ang ama nila? Iyon na lang ang tanging tanong na lumabas sa kanyang bibig. Isang tanong na puno ng pagdududa at takot. Tinitigan siya ni Mary Rose ng diretso sa mata. Ang lahat ng pagod, sakit, at galit ay nawala at ang natira ay isang simpleng katotohanan. Ikaw, sabi nito, ang boses ay hindi nanginginig. Ikaw ang ama nila, Bernie. Maniwala ka man o hindi. Pagkasabi noon, tinalikuran na siya nito at pumasok sa loob ng apartment. Iniwan siyang nakatayo sa eskinita, tulala at hindi makagalaw. Ikaw. Ang salitang iyon ay umalinggaw sa kanyang isipan. Bumalik siya sa kanyang kotse, ang isip ay gulong-gulo. Hindi niya matanggap. Hindi niya kayang tanggapin. Ito ay isang bitag. Isang plano para sirain siya, para kumuha ng pera mula sa kanya. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Sa nanginginig na mga daliri, tinawagan niya ang numero ng isang pribadong investigador na minsan nang nakatulong sa kanya sa isang business deal. Arthur, si Bernie ito, sabi niya pagkasagot ng tawag. Sir Bernie. Napatawag po kayo. May trabaho ako para sa iyo. Isang babae. Mary Rose Bernardo.
Gusto kong alamin ang lahat. Lahat ng ginawa niya sa nakalipas na 7 taon. Saan siya tumira, sino ang mga nakasama niya, lalo na kung sinong lalaki. Masusunod po, sir. I want results. Immediately, utos niya bago ibaba ang tawag. Sumandal siya sa upuan ng kanyang kotse. Napapikit siya ng mariin. Patutunayan niyang nagsisinungaling si Mary Rose. Hahanapin niya ang lalaking ama ng mga batang iyon. At kapag nahanap niya, sisirain niya sila. Sisirain niya silang lahat. Hindi pa man lumilipas ang 1 oras, habang pabalik na siya sa opisina, tumunog ang kanyang cellphone. Si Arthur. Ang bilis mo, sagot ni Bernie. Sir, may paunang impormasyon na ako. May nakausap akong dating kapitbahay nila sa luma ninyong tinitirhan. May pag-aalinlangan sa boses ng investigador. Tungkol po sa lalaking sinasabi ninyo na sumama siya noong gabing umalis siya. Napahigpit ang hawak ni Bernie sa manibela. Ito na. Ang katotohanang wawasak sa huling pag-asa. Sir, ang pangalan daw po niya ay Mang Tonyo. Mang Tonyo, ulit ni Bernie sa pangalan, ang boses niya ay blanco. Hindi iyon ang pangalan ng isang mayamang karibal. Iyon ay pangalan ng isang ordinaryong tao. Sino si Mang Tonyo? Siya po yung may-ari ng karinderya na pinagtrabahuhan noon ni Mrs. Sir, paliwanag ng investigador. May asawa't mga anak na po siya. Ayon sa mga kapitbahay, noong gabing umalis si Mrs., nakita nilang umiiyak ito sa labas. Si Mang Tonyo daw po ang napadaan at nagmagandang loob na ihatid siya sa sakayan ng bus. Binigyan pa nga daw po ito ng kaunting pera bilang tulong. Biglang napapreno ni Bernie ang sasakyan sa gilid ng kalsada. Ang mga busina mula sa likuran ay hindi niya narinig. Ang isip niya ay lumipad pabalik sa gabing iyon. Ang mamahaling itim na kotse. Hindi yun kotse. Isang luma at kalawanging owner-type jeep yun. Ang lalaking nagmamaneho hindi ito isang binatang makisig. Isang matandang lalaki na kalbo at may malaking tiyan. Si Mang Tonyo. Ang mabait na amo ni Mary Rose na lagi nitong ikinukwento. Paano naging isang mamahaling kotse at mayamang lalaki sa alaala niya ang isang lumang jeep at isang matandang may-ari ng karinderya? Napahilamos siya sa kanyang mukha. Napagtanto niya na ang galit, pait, at nasaktang ego niya ang nagpinta ng ibang larawan sa kanyang isipan. 7 taon siyang nagkimkim ng galit sa isang kasinungalingang siya mismo ang gumawa. Ang pundasyon ng kanyang paghihiganti ay gumuho. Sir, andyan pa po ba kayo? Tanong ng investigador. Ituloy mo ang investigasyon, utos ni Bernie, ang boses ay mahina. Alamin mo kung saan siya nagpunta pagkatapos noon. Lahat. Pagkababa ng tawag, sumandal siya sa manibela. Kung nagsinungaling ang alaala niya tungkol dito, ano pa ang ibang bagay na mali? Biglang bumalik sa kanya ang maliliit na alaala na matagal na niyang kinalimutan. Ang mga pagkakataong uwi siya mula sa pagtataho at dadatnan niya si Mary Rose na tahimik sa isang sulok, ang mga mata ay malungkot. Ang mga gabing yayakapin niya ito, ngunit mararamdaman niya ang bahagyang panginginig ng katawan nito. Ang mga pasa sa braso at binti na lagi nitong sinasabing dahil lang sa katangahan nito, sa pagkakadulas o pagkakabangga. Lagi niyang iniisip na dahil lang iyon sa hirap ng buhay. Na malungkot ito dahil hindi niya maibigay ang mga gusto nito. Naging bulag ako, bulong niya sa sarili. Diyos ko, naging bulag ako. Habang nasa gitna siya ng kanyang pag-iisip, tumunog ang kanyang cellphone. Isang text message mula kay Arthur. Sir, may kasunod na po akong ulat. Maselan po itong susunod. May mga testimonya mula sa mga dati ninyong kapitbahay. Attached file po. Ingat po sa pagbasa. Naramdaman ni Bernie ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Isang takot ang gumapang sa kanyang dibdib. Isang bahagi niya ang gustong burahin ang mensahe at magpanggap na hindi niya ito natanggap. Ngunit ang isang bahagi, ang bahaging gustong malaman ang buong katotohanan, ang nanaig. Nanginginig niyang binuksan ang attachment. Isa itong dokumento na may mga litrato at transcript ng mga panayam. Evidence File 002, Testimonies. Source, Aling Seli, kapitbahay, store owner. Nako, yang si Vilma, ina ni Bernie, akala mo kung sinong santa kapag andyan ang anak niya. Pero pag alis ni Bernie, halos isumpa niya si Rose. Lagi kong naririnig mula sa tindahan ko, sinisigawan niya.
Palamunin ka lang dito. Malas ka sa buhay ng anak ko. Source, Mang Cardo, kapitbahay, tricycle driver. Tahimik lang yang si Rose, pero halata mong may dinadala. Minsan nakita ko, may pasa sa braso. Tinanong ko, sabi niya nadulas lang daw sa banyo. Pero alam mo na ang tingin ng isang babaeng takoti. Source, Limbres Reyes, kapitbahay, guro. Isang gabi hindi ko makakalimutan. Umuulan noon. Dumungaw ako sa bintana dahil sa lakas ng sigaw. Si Vilma. Itinutulak niya si Rose palabas ng pinto. Rinig na rinig ko ang sinabi niya, lumayas ka. Habang kaya ko pang magpigil, umalis ka na. Huwag ka nang babalik dito para sirain ang buhay ng anak ko. Umiiyak lang si Rose. Kinabukasan, wala na siya. Ang sabi ni Vilma sa lahat, sumama daw sa ibang lalaki. Binitawan ni Bernie ang kanyang cellphone. Nahulog ito sa sahig ng kotse ngunit hindi niya pinansin. Ang hangin. Nasaan ang hangin? Hindi siya makahinga. Ang bawat salita ay parang isang piraso ng bubog na tumutusok sa kanyang puso. Ang kanyang ina. Ang sarili niyang ina. Ang lahat ay nag-ugnay-ugnay. Ang kalungkutan ni Mary Rose. Ang mga pasa. Ang biglaan nitong pag-alis. Ang pagsisinungaling nito na ay pagod na sa hirap ay hindi dahil sa pera, kundi dahil sa pagod na itong masaktan at maabuso. Umalis ito hindi para iwanan siya, kundi para takasan ang impyernong nilikha ng sarili niyang ina. At siya, ano ang ginawa niya? Sa halip na protektahan ito, pinaniwalaan niya ang kasinungalingan. Nagtanim siya ng galit. Nagplano ng paghihiganti. Ipinahiyan niya ito. Inakusahan. Sinaktan. At ang tatlong bata. Ang tatlong anghel. Ipinanganak sila at pinalaki sa gitna ng kasinungalingang ito. Hindi Usal niya, ang boses ay basag. Napasuntok siya sa manibela. Muli. At muli. Hindi. Isang hagulgol ang kumawala mula sa pinakailaliman ng kanyang kaluluwa. Isang iyak ng isang taong nawasak. Isang iyak ng matinding pagsisisi. Nanginginig niyang dinampot ang susi, isinaksak sa ignition, at pinaandar ang makina. Ang mga kamay niya ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Ang mga mata niya ay namumula sa galit at luha. Mayroon lang siyang isang destinasyon sa isip niya. Ang bahay ng kanyang ina. Ang mamahaling sasakyan ni Bernie ay humarurot sa mga kalsada na parang isang nasugatang hayop na tumatakbo. Hindi niya alintana ang mga busina ng ibang sasakyan o ang mga pulang ilaw sa trapiko. Ang tanging nakikita niya ay ang mga salita sa ulat ng investigador, paulit-ulit na umiikot sa kanyang isipan, sinusunog ang kanyang kaluluwa. Nang marating niya ang subdibisyon kung saan nakatira ang kanyang ina, isang magandang bahay na siya mismo ang bumili, ipinarada niya ang sasakyan ng padabog. Ang tunog ng mga gulong na kumaskas sa semento ay umalinggaw sa tahimik na kalye. Hindi na siya nag-abalang kumatok. Ginamit niya ang sarili niyang susi at pumasok sa loob na parang isang buhawi. Nadatanan niya ang kanyang ina, si Aling Vilma, na masayang nanonood ng isang teleserye sa malaking flat-screen TV sa sala habang kumakain ng mga prutas. Nakasuot ito ng magandang duster at mukhang kontento sa buhay. Ang itsura nito ng kapayapaan ang lalong nagpaapoy sa galit ni Bernie. Ma, sabi niya. Ang boses niya ay kalmado, ngunit isang uri ng katahimikan na mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Nagulat si Aling Vilma. Bernie, anak. Anong ginagawa mo rito? Hindi ka man lang nagsabi na darating ka. Tumayo ito para salubungin siya, ngunit napaatras ito nang makita ang ekspresyon sa mukha ng anak. Anong nangyari sa'yo? Bakit ganyan ang itsura mo? Hindi sumagot si Bernie. Naglakad siya papunta sa coffee table at ibinagsak doon ang kanyang cellphone na nakabukas sa ulat ng investigador. Ang tunog ay umalinggaw sa buong sala. Basahin niyo, utos niya. Napakunot ang noo ng kanyang ina. Kinuha nito ang cellphone, isinuot ang salamin at sinimulang magbasa. Nakita ni Bernie kung paano unti-unting nagbago ang kulay ng mukha nito, mula sa pagtataka, naging pamumutla, hanggang sa takot. Ano-ano to, Bernie? Mga kasinungalingan. Sinisiraan ako ng mga taong yan. Inggit lang sila dahil sa buhay na meron tayo ngayon, sabi ni Aling Vilma,
ang boses ay nagsisimula ng manginig. Kasinungalingan, ulit ni Bernie, ang bawat pantig ay puno ng pait. Kaya pala pare-pareho ang kwento nila? Si Aling Selly, si Mang Cardo, si Ref Reyes, lahat sila nagsisinungaling. Ma, sabihin niyo sa akin ang totoo. Biglang umiyak si Aling Vilma. Isang pag-iyak na puno ng pagkukunwari. Anak, paano mo nagagawang pagdudahan ang sarili mong ina? Yung babaeng yun. Si Mary Rose. Isa siyang ahas. Nilalason niya ang isip mo laban sa akin. Sa pagbanggit ng pangalan ni Mary Rose, sumabog si Bernie. Huwag niyong babanggitin din pangalan niya, sigaw niya, isang sigaw na nagmula sa kaibuturan ng kanyang nasirang puso. Napaurong si Aling Vilma sa takot. 7 taon. 7 taon kong kinamuhian ang babaeng walang ginawa kundi mahalin ako. 7 taon kong pinaniwalaan ang mga kasinungalingan niyo. Humakbang siya palapit, ang mga mata ay nag-aapoy. Sinisigawan niyo siya. Ginugutom. Sinasaktan. Itinaboy na parang isang aso. Bakit, ma? Anong kasalanan niya sa inyo? Doon na bumigay si Aling Vilma. Ang mga peking luha ay napalitan ng totoong pagtangis ng pagkatalo. Ginawa ko iyon dahil mahal kita, anak, sigaw nito pabalik. Dahil sa kanya, tumigil ka sa pag-aaral. Naging isa kang magtataho. Sinisira niya ang kinabukasan mo. Gusto ko lang na mapabuti ka. Ang katwirang iyon ang tuluyang sumira sa puso ni Bernie. Hindi niya maintindihan. Ang pagmamahal na sinasabi nito ay isang lason. Mapabuti, sabi niya, ang boses ay basag na at puno ng hindi makapaniwalang sakit. Tingnan niyo kung anong ginawa niyo, madahil sa inyo, naging halimaw ako. Dahil sa inyo, sinaktan ko siya. Ipinahiya. Inalipusta. Halos sirain ko ang buhay niya. Huminga siya ng malalim, ang mga luha ay nagsimula ng tumulo sa kanyang mga mata. At ang pinakamasakit sa lahat, may mga apo kayo, matatlo. 3 batang lumaki ng walang ama dahil sa ginawa ninyo. Sa pagbanggit ng mga apo, natigilan si Aling Vilma. Napaupo ito sa sofa na parang nawala ng lakas, ang bibig ay bahagyang nakabuka sa pagkabigla. Umiling-iling si Bernie, ang galit niya ay napalitan na ng isang malalim at nakakapanghinang kalungkutan. Tumingin siya sa paligid ng magandang bahay, isang bahay na binuo mula sa kasinungalingan at sakit ng ibang tao. Hindi ko na alam, bulong niya. Hindi ko na alam kung paano pa kayo titingnan bilang ina ko. Tinalikuran niya ito. Bawat hakbang papalabas ng pinto ay parang isang milya ang bigat. Hindi niya nilingon ang kanyang ina, na naiwang umiiyak at tulala sa gitna ng karangyaang ibinigay niya. Sumakay siya sa kanyang kotse. Hindi niya alam kung saan pupunta. Ang tanging alam niya, kailangan niyang makita si Mary Rose. Kailangan niyang makita ang babaeng sinaktan niya. Ang babaeng ina ng kanyang mga anak. Nanginginig niyang pinaandar ang kotse at nagmaneho papunta sa masikip na eskinita sa Pasig. Huminto siya sa tapat ng maliit na apartment. Pinatay niya ang makina. Ilang minuto siyang nakaupo lang doon, nakatitig sa saradong pinto. Ang taong nasa likod ng pintong iyon ang maihawak ng kapatawaran na hindi niya alam kung karapat-dapat ba siyang matanggap. Sa wakas, bumaba siya ng kotse. Dahan-dahan siyang naglakad papalapit sa pinto, ang bawat hakbang ay isang pag-amin sa kanyang mga kasalanan. Itinaas niya ang kanyang kamay para kumatok. Ngunit sa kalagitnaan, huminto ito. Nanginginig. Ang isang bilyonaryong sihi, ang lalaking kayang bilhin ang lahat, ay takot na takot sa isang simpleng pinto. Nakarinig si Mary Rose ng mahinang kaluskos sa labas. Akala niya ay hangin lang o isa sa mga pusa ng kapitbahay. Nakaupo siya sa sahig ng sala, tinutulungan si Bella na kulayan ang isang libro, habang sina Marco at Mateo naman ay tahimik na nagbubuo ng isang puzzle. Ngunit may narinig siyang yabag na huminto sa tapat mismo ng kanilang pinto. Isang kaba ang biglang kumalat sa kanyang dibdib. Tumayo siya. Diyan lang kayo, mga anak, mahina niyang sabi. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto, handa sa kung sino man ang nasa labas. At natigilan siya. Hindi ito ang Bernie na huli niyang nakita, ang Bernie na mayabang, malamig at puno ng galit. Ang Bernie na nakatayo sa kanyang harapan ngayon ay isang taong wasak. Ang mamahalin nitong damit ay lukot. Ang buhok ay gulo.
At ang mga mata nito ay puno ng isang sakit na hindi niya pa nakikita dati. Pula ito at namamaga na parang umiyak ito ng walang tigil. Bernie, usal niya, naguguluhan. Walang salitang lumabas sa bibig ni Bernie. Ang tanging nagawa nito ay tumitig sa kanya, ang mga labi ay nanginginig na parang may gustong sabihin, ngunit hindi mahanap ang mga salita. At sa harap mismo ni Mary Rose, sa isang eskinita na puno ng mga usyosong kapitbahay na nagsisimula ng dumungaw, ang bilyonaryong si Bernie Francisco ay dahan-dahang lumuhod. Isang kolektibong singhap ang narinig niya mula sa paligid, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa lalaking nasa kanyang harapan. Iniyuko nito ang ulo at ang mga balikat nito ay nagsimulang manginig. Isang hikbi ang kumawala mula rito, isang tunog ng purong pagsisisi. Rose T. Basag nitong sabi, ang boses ay halos hindi marinig. Patawarin mo ako. Hindi makagalaw si Mary Rose. Ang puso niya, na matagal nang naging bato dahil sa sakit, ay biglang nakaramdam ng isang bagay, awa. Tumayo ka dyan, Bernie, sabi niya, ang boses ay mahina. Nakakahiya. Pinagtitinginan tayo. Umiling ito, hindi pa rin nag-aangat ng tingin. Hindi. Hindi ako tatayo hanggat hindi mo ako pinapatawad. Kahit hindi ako karapat-dapat. Huminga siya ng malalim. Pumasok ka. Dahan-dahan itong tumayo at sumunod sa kanya sa loob. Isinara niya ang pinto. Hinarap niya ito. Alam ko na, sabi nito, sa wakas ay nag-angat ng tingin. At sa mga mata nito, nakita ni Mary Rose ang katotohanan. Alam ko na ang lahat. Tungkol kay Mama. Natigilan si Mary Rose. Ang sikretong 7 taon niyang dinala, ang bigat na mag-isa niyang pinasan, ay biglang gumaan. Sinaktan kanya, patuloy ni Bernie, ang mga luha ay muling dumaloy sa kanyang mga pisngi. At ako, wala akong ginawa. Naging bulag ako. Bingi. Manhid. Pinabayaan kita. At pagkatapos kinamuhian pa kita. Bernie D. Huwag. Itinaas nito ang kamay. Hayaan mo akong magsalita. Pakiusap. Rose, ang bawat masakit na salitang sinabi ko sa'yo, ang bawat pagpapahiyang ginawa ko, pinagsisisihan ko ang lahat ng iyon. Kung maibabalik ko lang ang lahat, kung naging mas matatag lang ako para sa'yo noon, sana hindi tayo nagkaganito. Sa pagkakataong iyon, hindi na rin napigilan ni Mary Rose ang sariling mga luha. Ang pader na binuo niya sa paligid ng kanyang puso ay tuluyan ng gumuho. Natakot ako, Bernie, amin niya sa gitna ng pag-iyak. Natakot akong sabihin sa'yo. Pagod na pagod ka na sa trabaho. Ayokong dagdagan pa ang problema mo. At natakot ako na baka hindi ka maniwala sa akin. Na baka siya ang piliin mo. Ang pag-amin na iyon ay parang isa pang punya sa puso ni Bernie. Lumapit ito sa kanya, ang mga kamay ay nag-aalangan. Patawarin mo ako, Rose. Pakiusap. Para sa lahat ng sakit. Para sa 7 taon na mag-isa kang lumaban. Patawarin mo ako. Hindi siya sumagot. Sa halip, ginawa niya ang isang bagay na matagal nang gustong gawin ng puso niya. Yinakap niya si Bernie. Sa simula ay natigilan ito, ngunit maya-maya ay naramdaman niya ang mga braso nitong yumakap pabalik ng mahigpit, na parang sa kanya ito kumukuha ng lakas. Doon, sa gitna ng maliit nilang sala, ang 2 taong sinira ng nakaraan ay parehong umiyak, hindi na dahil sa galit o sakit, kundi dahil sa pag-unawa at pagpapalaya. Isang maliit na boses ang pumutol sa kanilang sandali. Mama! Papa! Bakit po kayo umiiyak? Humiwalay sila sa isa't isa at lumingon. Nakatayo ang 3 nilang anak, ang mga mukha ay puno ng pag-aalala. Ngumiti si Mary Rose sa gitna ng kanyang mga luha. Okay lang kami, mga anak. Lumuhod si Bernie para magpantay sa mga bata. Pinunasan niya ang kanyang mukha. Hindi na iiyak si Papa. Promise. Lumapit ang 3 bata. Si Bella ang unang yumakap sa liig ni Bernie. Sumunod si Mateo. At sa huli, si Marco, na kahit seryoso, ay ipinatong ang kamay sa balikat ng ama. Napuno ang maliit na sala ng isang yakap ng isang pamilyang wasak. Ngunit ngayon ay may pagkakataong mabuo muli. Humiwalay si Mary Rose sa yakap at tumingin kay Bernie na nakatingin din sa kanya. Ang mga mata nito ay nagtatanong, puno ng pag-asa at takot. Huminga siya ng malalim.
Alam niyang hindi ito magiging madali. Maraming sugat ang kailangang gamutin. Maraming tiwala ang kailangang buuin muli. Ngunit habang tinitingnan niya ang lalaking nagsisisi sa kanyang harapan at ang tatlong bunga ng kanilang pagmamahalan, alam niya ang sagot. Matagal na proseso ito, Bernie, sabi niya, ang boses ay mahinahon na. Maraming sakit. Maraming kailangang ayusin. Pero napangiti siya, isang tunay na ngiti sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Handa akong subukan. Lumipas ang ilang buwan. Ang tag-araw ay napalitan ng tag-ulan at ang mga alikabok ng nakaraan ay dahan-dahang hinuhugasan ng bawat patak. Walang ingranding pagbabago na nangyari sa isang iglap. Walang malaking kasalan. Walang mga pangakong hindi kayang tuparin. Ang mayroon lang ay ang araw-araw na pagsisikap. Ang umaga sa maliit na apartment sa Pasig ay hindi na kasing tahimik ng dati. Papa, hindi po ganyan. Masisira ang buhok ko, reklamo ni Bella habang pinipilit ni Bernie na itirintas ang buhok nito. Ang malalaki at medyo magaspang na kamay ni Bernie, na sanay sa pagpirma ng mga milyong pisong kontrata, ay nahihirapang humawak sa maliliit na hibla ng buhok. Sandali lang, anak. Pinag-aaralan pa ni Papa, sabi ni Bernie, pawis na pawis ang noo sa konsentrasyon. Sa isang sulok, sina Marco at Mateo ay nagpipigil ng tawa. Lumapit si Mary Rose mula sa kusina, may daladalang tasa ng kape, at isang ngiting hindi maipinta ang nasa kanyang mga labi. Hay naku, Francisco. Baka mas mabilis ka pang magpatakbo ng kumpanya, kaysa magtirintas ng buhok, biro niya. Tumingin si Bernie sa kanya, ang mukha ay kunwari nakasimangot pero ang mga mata ay nagniningning. Tulong naman, Ref Bernardo. Kinuha ni Mary Rose ang suklay at buong kahusayang tinapos ang tirintas ni Bella. Habang ginagawa niya iyon, ang kamay ni Bernie ay nanatili sa balikat ng anak. Isang simpleng eksena, ngunit para sa kanilang dalawa, ito ay isang milagro. Hindi na nanatili si Aling Vilma sa magandang bahay sa subdibisyon. Pagkatapos ng isang mahaba at masakit na pag-uusap, napagdesisyonan niyang umuwi muna sa probinsya. Kailangan kong ayusin ang sarili ko, anak, sabi nito kay Bernie sa huling pagkikita nila. Hindi ko hihilingin ang kapatawaran ninyo. Kisas balang araw, mapapatawad ko muna ang sarili ko. Si Bernie naman, unti-unting natutong maging ama. Binawasan niya ang oras sa opisina. Maraming beses pa rin siyang nagkakamali. May mga pagkakataong hindi niya alam kung paano patatahanin si Mateo kapag nagtatampo o kung paano sasagutin ang mga seryosong tanong ni Marco. Ngunit hindi siya sumusuko. Bawat gabi, siya ang nagbabasa ng kwento sa mga bata bago sila matulog. Bawat umaga, sinusubukan niyang magluto ng almusal, kahit madalas ay sunog ang itlog. Isang gabi, pagkatapos matulog ng mga bata, nakaupo silang dalawa ni Mary Rose sa maliit na balkonahe, nakatingin sa mga ilaw ng syudad. Bumalik ka na sa pagkuha ng litrato, sabi ni Bernie. Umailing si Mary Rose. Okay na muna ako dito. Sa mga bata. Hindi, sabi ni Bernie, hinawakan nito ang kanyang kamay. Hindi mo kailangang mamili. Hindi na ulit. Kinabukasan, may dumating na delivery para kay Mary Rose. Isang malaking kahon. Pagbukas niya, tumambad ang isang bagong-bagong set ng professional camera at mga lente. Bernie, hindi mo kailangang. Kailangan, putol niya. Dahil yan ang pangarap mo. At hindi ko hahayaang may humadlang pa dyan. Tumingin siya sa kanya ng seryoso. Para sa mga bagong alaala na bubuin natin. Sa sumunod na linggo, dinala ni Bernie ang buong pamilya sa isang lugar. Ang mahabang kalsada sa tabi ng dagat sa Batangas. Ang mismong lugar kung saan niya iniwan si Mary Rose. Huminto ang sasakyan. Ngunit sa pagkakataong ito, sabay silang bumaba. Hinawakan niya ang kamay ni Mary Rose. Hinawakan naman nila ang mga kamay ng kanilang mga anak. Naglakad sila sa dalampasigan habang papalubog ang araw. Ang langit ay kulay kahel at rosas. Dito, bulong ni Bernie, sapat lang para marinig ni Mary Rose. Dito nagsimula ang pinakamalaking pagkakamali ko. Tumingin sa kanya si Mary Rose, ang mga mata ay puno ng pag-unawa. At dito rin, sagot niya, pwedeng magsimula ang pagtatama sa lahat. Hinawakan ni Bernie ang pisngi nito. Mahal kita, Mary Rose. Noon, ngayon at bukas. Hindi na magbabago iyon.
Mahal din kita, Bernie, sagot niya, at sa pagkakataong ito, walang pait, walang takot. Tanging pagmamahal. Naghiyawan ang tatlong bata at tumakbo papalapit sa tubig, naghahabulan sa mga alon. Pinanood sila ng dalawa, ang kanilang mga puso ay puno ng kapayapaan. Magkahawak kamay, sa harap ng papalubog na araw, pinanood ni na Bernie at Mary Rose ang kanilang tatlong bituin, ang kanilang nakaraan, kasalukuyan at kinabukasan na masayang naglalaro sa dalampasigan. Ang paghihiganti ay naglaho na. Ang sakit ay naghihilom na. Ang natira na lang ay isang bagong simula na binuo hindi sa perpektong pundasyon, kundi sa mga pinagtagpi-tagping piraso ng isang nasirang pag-ibig na natutong magpatawad. At dito nagtatapos ang masalimuot ngunit puno ng pag-asang kwento ni na Bernie at Mary Rose. Sa inyo, aming mga minamahal na tagapakinig at taga-subaybay, isang taos-pusong pasasalamat. Maraming salamat sa pagsama sa amin sa bawat kabanata, sa bawat pagpatak ng luha, at sa bawat ngiti ng tagumpay ni na Bernie at Mary Rose. Habang isinusulat namin ang kanilang paglalakbay, naging totoo sila sa aming mga puso. Naramdaman namin ang bigat ng galit ni Bernie, ang tahimik na lakas ni Mary Rose, at ang inosenteng pag-asa ng kanilang tatlong anak. Naway nadama ninyo rin ang bawat tibok ng kanilang mga puso at ang bigat ng bawat desisyong kanilang hinarap. Sapagkat ang kwentong ito ay higit pa sa isang simpleng salaysay ng pag-ibig. Ito ay isang paalala na ang buhay ay hindi laging perpekto. May mga pagkakataong nagkakamali tayo, nakakasakit at naliligaw ng landas. Ngunit ito rin ay isang patunay na ang tunay na pagpapatawad ay hindi para sa taong nakasakit sa atin, kundi para sa kapayapaan ng ating sariling kaluluwa. At na kahit sa pinakamadilim na kabanata ng ating buhay, laging may puwang para sa isang bagong simula. Ngayon, kami naman ang gustong makinig sa inyo. Ano ang tumatak sa inyong puso at isipan? Anong aral ang inyong napulot mula sa kwento ni na Bernie at Mary Rose? I-comment po ninyo sa ibaba ang inyong mga saloobin. At kung nagustuhan ninyo ang kanilang kwento, huwag po kayong mag-atubiling i-like ang video na ito at ibahagi sa inyong mga kaibigan at pamilya upang mas marami pa ang makaalam sa kanilang paglalakbay. Muli, mula sa bumubuo ng aming audio drama channel, maraming salamat po. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento.